Late ng 2 minutes. Okay. Sige po. Magandang gabi po sa bawat isa at sa ating mga kapatid online. Medyo masakit kasi yung lalamunan ko kaya naka-face mask ko. Ngayon dun sa ating pinag-aaralan. Pinagpuyatan ko itong pag-aaral kasi hirapan ako kung anong i-share. Pero pagkabasa kasi, yung gaya nung nasa nabanggit kanina, ang pinakita lang sa kanya, yung likod lang. Hindi nakita yung mukha. Tapos ang tinatanong naman ng Propeta Moises, pakita yung kaluwalhatian. Pero ang pinakita lang, yung likod, na parang sa pag-aakala ko, sa pagbasa ko, isa siyang talinhaga. Kasi nung panahon na yon, kautusan pa lang yung binibigay. Pag binasa natin sa Colosas, ang tawag doon, yung anino, hindi pa yung katawan. Kaya kung bakit likod lang yung pinakita, kasi baka dahil doon sa talinhaga na dadating ngayon sa ating panahon. Kasi pag binasa po natin sa Mateo, sa 13, 16, 17, may pagkakabanggit doon eh. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat nakakarinig. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta. Yung si Moises, propeta siya. Hinangad niya ring makita yun. Pero ang sabi, at ng mga taong matuwid at ang inyong nakikita. Ibig sabihin, nung panahon na yun, hindi pa pinapakita yung mukha, yung katawan. No? Kaya nabanggit kanina, di ba? Tinanong ni Felipe, pakita mo sa akin yung ama. Sagot sa kanya, malaon mo na akong kasama, hindi mo pa, sasabihin mo, hindi mo pa nakikita yung ama. Ibig sabihin, dito, hindi nakita ng mga propeta. Pero sabi, ay hinangad na makita. Yung inyong nakikita, pinakita. No? Na kapag pinasa natin sa Hebreo kasi, may pagkakabanggit dyan. Sa 3 ko na lang siguro, 1-3. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Di ba yung tinatanong ni Moises? Pwede bang makita? Sabi, palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. So makikita natin dito, si Jesus daw, pag binasa natin, siya yung sinag ng kaluwalhatian, yun yung tinitingnan, no? Kaya nga nung panahon sa pagpapaliwanag sa Korinto, no, nung bumaba si Moises, anino pa lang yun, yung likod pa lang, no. Pero nagliwanag na siya. Tapos yung mga nakakita sa kanya, pinaglambong siya. Na sinabi doon sa Korinto na ano ba yung pagkakabanggit? Na inaalis yung lambong na yon, no? Saan nga ba yung sa Korinto na yun? Three. Unang Korinto. Ikalawang Korinto po. Sorry, naku, naubos na yung oras ko. Hindi ko makita. Ayun, ano ba ito? Ayun, mabuklat. Ayun. Ayan. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, lalo pa nananatili. Sabing ganito, hindi gaya ni Moises na nagtalungbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyang lumilipas. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas. Yung panahon na yon, hindi pa pinapakita, nakatalukbong pa. Pero sabi, mangagbalik kay Kristo, mawawala yung talukbong na yun, makikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Siguro yun lang, papuri sa Diyos. May magandang gabi sa lahat mga kapatid. Halos yung mga talata na banggit na. No? Sabi nga dun sa ating aralin, babasahin ko para makain ng oras. Sabi dito sa 33:20, at kanya sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaring makita ako ng tao at mabuhay. No? So ibig sabihin, yung makakita sa Diyos talaga pag tao, mamamatay sa sobrang kaluwalhatian ng Diyos. No? So makita na banggit na rin kanina ng mga kapatid yung talata na ang Diyos ay espiritu.
So makita natin sa iba't ibang panahon, sabi sa Hebreo, nagsalita ang Diyos. No? Pero hindi siya mismo, kundi yung anghel. Kasi nga napakalaga, di ba, pag ang anghel sinusugo, sabi nga dala-dala niyo yung pangalan ng Ama. Kaya pag sumalangsang ka doon, kasalanang walang hanggan. Kaya nga yung representasyon, miski yung kausap ni Moises, alam natin yon na anghel talaga yon. Makikita natin doon. No? So makikita natin na ang Diyos talaga, sabi nga, ay espiritu. So hindi natin makikita. Pero sabi nga, makikita din natin ang Panginoon pagdating ng araw. Ngayon, nabanggit na nga kanina ni David yung talata, na makikita natin doon. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung pinakalarawan ng Diyos. So, kung ano yung, kaya nga, doon sa binanggit kanina ng mga kapatid, doon sa 14 ng 1, yung kay Felipe, na hindi mo pa, sabi, ipakita mo sa amin ng Ama, anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo, malaon ng panahon kay kasama niyo, hindi niyo pa ba nakikita ang Ama? So, makikita natin. Katulad din sa atin, nakikilala natin, katulad di ba yung Espiritu, sabi doon na sa chapter ng 1, yung Espiritu Santo na ibinigay sa atin, sabi niya, kung paano siya nananahan, gayon din tayo nananahan sa Ama. No? At gayon din tayo, sabi nga, nakikilala. Makikita natin yung sanlibutan, hindi ito nakikilala yung Espiritu, pero daw nakikilala natin. Bakit? Nananahan siya sa atin. Ganon din. Nakikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo at ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin. Bukod dun sa mga aliw, yung isinalin sa ating Espiritu. Kaya nga nung tayo bautismo, di ba humiling sa pamamagitan ng tubig, isang malinis na budhi. Tapos sinalinan tayo ng panibagong Espiritu. Kasi yun yung process. Yung Espiritu, pagkatungkol sa Espiritu, yun yung mahirap ipaliwanag. Madami kasing klase yung Espiritu. Makita natin sa kasulatan, kumuha din ng Panginoon ng Espiritu ni Moises. Isinalin do sa 70, kung hindi ako nagkakamali, para mga siwa sa bayan. No, so makikita natin noon. At yung kay Elias, di ba yung Espiritu ni Elias, kumuha siya. Kanino sinalin? Kay Juan Bautista, kaya halos isa yung kinakain nila, pati damit. So makikita natin doon. Ngayon, dito ang nabanggit na kanina, si Moises din, di ba? Makita natin yung mukha. Babanggitin ko rin sana kanina yun, nabanggit na ni David din yung kaluwalhatian. So iba-iba rin talaga yung kaluwalhatian. At sabi nga doon sa kasulatan, sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, di ba? Siya'y paroroon sa Ama at ang Ama ay lalong dakila kaysa sa Kanya. No, makikita natin yung kaibahan ng ating Panginoong Jesucristo sa Ama. Dahil nga sabi doon sa Corinto chapter 8, na ang Ama siya ang pinagbuhatan ng lahat ng bagay. At yung ating Panginoong Jesucristo sa Kanya naman, sabi doon sa ibang salita pa sa Colosas, na nilalang ang lahat ng bagay dahil sa Kanya. So, dito, ang pinakamahalaga dito mga kapatid, paano ba natin makikita ang Diyos? Yung sinasabi doon sa chapter 5 ng Matthew, yung mapagkumbaba, binabanggit doon na mapalad daw ika, makikita ang Diyos. No? So bakit? Kasi nga yung mapagkumbaba, nandun binabanggit yung mga katangian doon, dahil sila yung kakasamahin ng Panginoon eh. Kaya nga kung babasahin natin dito, kaya nga ang dito sa atin habang tayo nasa sanlibutan, ang goal natin is malinis natin talaga yung ating mga puso. Totally, alit ba yan? Malinis tayo. Kasi nga pagdating ng araw, yung sinasabi sa Korinto, na kinakailangan ng mabihisan tayo ng katawang ukol sa langit. Magandang gabi mo ni. Pasensya na po kayo sa renovate. Tayo na natin ang kapatid na dito. Magandang gabi po, purihin ng Panginoon sa ating mga nakasama ngayon. Kapatid na Norbert. Asan yung ating mga bata? Basta wakas nang paunahin sa ating mga bisita sa Southville. Sa ating pag-aaral, isa lang doon, no? Isang ipinapakita ng ating aralin na wala makakita sa Diyos, sa Ama. Bakit? Mamamatay siya. Wala kasi mabubuhay. Ibig sabihin, mamamatay. No? At marami kasing pagtatalo nangyayari dyan eh. Na nung bumaba, na ang Panginoon ay bumaba, doon sa 3:8. Na pinapaliwanag naman ni Esteban noon sa chapter 7, lagi yung anghel. Hindi mismo ang Diyos yun. Kundi anghel ang mga nakikipag-usap sa pamamagitan ng sinusugong anghel talaga. Ngayon sa ating pag-aaral, isa lang, yung isang logic na pinapakita rito. Sino nakakita dun sa Ama? Yung anak. O ibig sabihin, yung anak, hindi tao. Yun lang ang
dapat ipakita roon, kasi marami nangangaral ngayon dito kasi. Kaya ipinapakita lang natin na hindi tao si Kristo, kasi kung tao siya, mamatay siya pag nakita niya. Yung Ama, yun lang ang logic na ipinapakita ron. Na kung sinasabi rito, nabanggit na rin sa 46, no, 6:46, hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, maliwanag eh, kundi yung nanggaling sa Diyos. Siya ang nakakita sa Ama, sino nanggaling sa Diyos. Walang iba kundi si Kristo, na binabanggit na siya ay galing sa langit. Bumaba siyang galing sa langit upang ipangaral yung kalooban ng Diyos. Yan ang mga ipinapakitang mga talata. At makikita, sabi ganon, yung isa rin na masabi natin, yung sa Hebreo, sa pamagitan ng pananampalataya. Babasahin ko lang po, no? Sa Hebreo. Bagay, maganda na yung pagpapaliwanag ng mga kapatid. Sabi sa Hebreo, sa chapter 11, sa chapter 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ayun yun. Isang una, hindi natin nakikita ang Diyos. Paano mo siya makakita? Yung mga katunayan na hindi natin nakikita, alin yun? Kanyang mga gawa. Yung sa mga universo, hindi natin nakita, pero meron. Meron palang gawa ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, doon natin nakikita na mayroon Diyos. No. At maliwanag, yung binanggit kanina, bagamat nalalaman, di ba? Maliwanag yung pagkabanggit doon eh. 1:1 ng Roma. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sa 19. Sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat tanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at paka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Kaya wala silang madadahilan sa pamamagitan ng mga gawa ng Diyos. Kaso nga, imbis na kilalanin nila yung Diyos, sinamba nila yung mga gawa, di ba? Ganon. Imbis na yung Diyos, sinasabing ang Diyos ay Espiritu, na darating yung panahon, sasambahin natin, hinahanap ng Diyos, yung sumasamba sa Espiritu. Yun lang yung isang logic na pinapakita natin. Dahil sa maraming pagtatalo eh. Tapos nakita rito ba? Yung nakita mong yung sa akin, yung Ama, hindi ibig sabihin si Kristo din, tsaka yung Ama, isa. So maraming mga bagay na pagtatalo na nangyari. Ang isang mahalaga na pinapakita natin sa ating aralin, na walang tao na mabubuhay na makakita ang Diyos. At si Kristo lamang ang nakakita at nagpahayag at nagpakilala sa Ama. Sabi nga sa ilang talata, ito na lang po, sa 5. Maganda na yung pag-aaral natin eh. Sa 5:37, at ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi niyo narinig ang kanyang tinig, hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Pinapakita niya talagang kahit ang anyo ay hindi nakita ng tao. Magandang gabi, purihin ng Panginoon. Sunod natin ating kapatid na usin. Dito na lang po, para na dito sa labas. Magandang gabi sa bawat isa, purihin po Panginoon. Sa mga nasa labas, at sa mga naka-online, magandang gabi. Maliwanag na rin yung ating aralin sa gabing ito, no? Pero kasi nananampalataya tayo eh. Binasa ng kapatid na din yung meaning ng pananampalataya doon sa mga bagay, hinihintay ng bagay na hindi nakita, no? Kaya yung hiwagang to, doon sa hindi mananampalataya, talagang aanin talaga nila to, aalamin nila to, no? Sabi sa isang talata dito sa Deuteronomy, sa 29:29, ang mga bagay na lihim ay naukol sa Panginoon, nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay naukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating
magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito, no? Sa ating nananampalataya, yung binanggit dito sa ating aralin, niniwala tayo ron, no? Na talagang hindi makita ng mukha ng Panginoon. Ang ating Panginoon sa Kristo lamang ang nakakita, no? Lang iba, no? At tayo rin, makikita natin pagdating ng panahon kung tayo magtatagumpay. Sabi nga doon sa Matthew, di ba, nabasa ni kapatid na Arnold, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. 5:8 ng Galatia, ay ng Matthew. Kasi ang Diyos ay espiritu. Tayo, sa laman tayo eh. Si Kristo, no? Na tao, pinanganak sa laman na bagamat nag-anyong laman, no? Pero nanggaling siya sa Ama, espiritu. Kaya nakita ng Panginoon ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi sa aklat ng Juan, kahit na alam natin to, no? Na tayo nagsisamba doon sa espiritu at katotohanan. Hindi katulad yung mga sanglibutan, na hindi sila sumasampalataya kay Kristo talaga. Mga alam nilang Diyos to, hindi nila sinasampalatayan kasi sila nasa laman, antichrist. Sabi sa 4 ng Juan 4:22, sinasamba ninyo ang hindi niyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. No? Sila lamang nag-ano ito, mga Hudyo eh. Sila binigyan ng kautusan. Pero alam natin sila hindi sumampalataya hanggang ngayon. Nandun pa rin sa maling pananampalataya, yung mga Hudyo ngayon. Sabi rin sa 23, datapat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambay ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu at ang mga nasa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Kaya tayo po sumasamba sa espiritu at katotohanan, no? Ang lang talaga rito yung yung pananampalataya, yung doon sa mga hindi nakita. Huwag tayong gaya ni Tomas, no, na maraming sa kanya nakita na si Kristo, di ba? Gusto pa isut yung kamay doon sa pinagtagusan ng pako. Basahin natin dito sa 1, sa aklat ng 1. Alam na rin natin to sa 20, sa verse 20-27 muna umpisan tayo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, si Kristo may nito, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayanin, kundi mapanampalatayanin. Sumagot si Tomas at sa kanila sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Saka lang nanimpalataya si Tomas. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Ito, yun yung natin pananampalataya yung mga bagay na hindi nakita, no? Kasi yung mga bagay na nakikita, may katapusan to. Sabi ni ni Apostol Pablo dito sa aklat ng Korinto sa 5:7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, no? Maraming tao kasi ngayon na sa paningin talaga sila nakatitig, pero dapat talaga doon sa pananampalataya na hindi nakakita. Purihin pa Panginoon ang gabi. Magandang gabi sa brethren, sa mga naka-online. Magandang gabi. At napakaganda yung pag-aaral natin sa gabi nito. Sino man nga ay talagang bilang tao, wala talagang makakakita sa mukha ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kasi siya nga ay Espiritu. Pero sabi rito sa pag-aaral natin, doon sa 1, uulitin natin yung sa 14 ng 1, sinasabi rito,
1:14. Pakibasa mo kapatid, 7. 14:7. Ay makikilala ninyo ang aking ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kilala at siya'y inyong nakita. Tuloy. Sinabi sa kanya ng Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang ama. At sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala. Felipe, Tuloy. kung nakakita sa akin, ay nakakita sa ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang ama. Ito, sa ibang nagiging contradiction ito kasi nakita yung sinabi na ating Panginoong Kristo, yung nakakita sa Kanya, nakakita sa Ama. Kaya merong aral ngayon na yung anak, yung Ama, isa. Binanggit pa rin yun dito sa sa 10:30 ng Juan. Binanggit pa rin yan. Ako at ang Ama ay isa. Kaya nagiging contradict yan doon sa mga hindi talaga sumasampalataya. Pero mapalad tayo dahil nga doon sa natin, bagaman hindi natin nakita, pero tayo ay sumampalataya. Ano ba ang hiwaga dito sa sinasabi rito ng ating Panginoon Kristo? Nakita ninyo ako nakita na rin ninyo yung Ama. Kasi doon sa Colossus 1:15, pakibasa mo kapatid, ito yung logic niya na Colossus 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Okay. Ito pala, yung doon, siya ang pinakitalaan ng Diyos diyan, yung larawan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kasi siya ay naparito nasa sa laman ang ating Panginoong Kristo, kaya nakita ng tao na iyon ang larawan ng Diyos, sabi ng ating Panginoong Kristo. Ano pa ang makikita natin diyan? Yung binasa kanina sa Hebreo, na sinasabi na siya yung sinag ng kaluwalhatian ng Diyos. Kasi nga, doon sa Colossus 2:3, basa mo rin kapatid. Ito sa aklat ng Colossus, chapter 2, verse 3, Oo. na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan, at ng kaalaman. Okay. Siya ang kinatataguan ng lahat ng mga bagay ng ukol sa Diyos. Si Kristo, doon lahat na natin yung katotohanan, siyang may dala niyan yung katotohanan sa 14:6 ng Juan Dala ng ating Panginoong Kristo, yung katotohanan tungkol sa Ama, katotohanan tungkol doon sa anak, dala ng ating Panginoong Kristo yan, nung siya pumarito sa sanlibutan. Kaya hindi tayo pwedeng maligaw dyan sa mga bagay na yan. Alam natin kung sino yung Ama, at alam natin kung sino yung anak. At alam natin na sabi dito sa awit 24, pakibasa mo yung kapatid, yan kasi yung mga humahanap sa mukha ng Panginoon Basahin mo na doon sa umpisahan mo na, ituloy-tuloy mo lang. Ang lupa ay sa Panginoon sa buong natin ito, at ang liputan, at silang nagsisitahan dito. Sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat, at itinayo sa ibabaw ng mga baha. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon, at sinong tatayo sa kanyang bakong banal? Tuloy, kapatid. Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na pusoy, na hindi nagmamataas ng kanyang kaluluwa. At hindi sumumpa ng may kapanguraanan. Siya ay tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran ng Diyos ng kanyang kaligtasan. Okay. Yung last verse niyan, kapatid, ituloy mo yung ito, yung lahi. Yan, tapos na yan. Hanggang Ito lang. ang lahi ng mga nagsisihanap sa kanya, ng nagsisihanap ng mukha sa makatwid na bagay. Yan. Sa pag-aaral natin kasi, yung Hakob, ito yung ating Hakob sa huling panahon, ito yung ating Panginoon sa Kristo. Pray na Panginoon, ganun gabi. Salamat sa tulad natin ating kapatid na Corlan.
gabi sa bawat isa, sa ating pong mga kapatid sa online. Marami na rin naman ang sa ating pong pag-aaral na isa-isa ng mga kapatid. Medyo madalian lamang. No, walang sumobra, no? Pero medyo nagmamadali. Dito sa pag-aaral natin, alam natin itong si Moises ay ginawang Diyos ng Panginoon sa harap ni kay Paraon sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng Panginoon. Alam natin ang Israel, pinili yan ng Diyos. Ginawa niyang bayan. Lamang, papansin natin, sa kabila ng mga kapangyarihang gawa na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Moises doon sa Israel, ang tigas ng ulo talaga. Kaya nga dito sa ating pag-aaral, sabi ng Panginoon, makakarating kayo sa pinangako niya na binubukalan ng pulot, yung masaganang lupain. Makakarating kayo ron, pero hindi ako sasama. Sabi ng Panginoon. Ayaw yung sumama. Kasi daw, sabi ng Panginoon, baka doon pa lang sa daan, maubos ko na kayo. Ganun katigas yung Israel. Talagang sabi niya, uubusin ko kayo sa daan pagka sasama siya. Pero magdadala siya ng anghel para makasigurong makapasok yung Israel doon sa pangako na lupain. Ganun katigas ang ulo ng Israel. Ano yung aral dito? Sila ay naglakbay sa ilang napakahabang panahon. Paikot-ikot lang sila doon. Bakit sila nagpaikot-ikot? Kasi nga, ang tigas ng ulo. Lagi sila nagkakasala sa Diyos. Kaya almost 40 years, talaga namang ikot na ikot. Samantala, ang lapit-lapit lang naman ang pupuntahan nila. Kung tutuusin, paikot-ikot lang sila. Ngayon, ano ang maano natin dito, makikita natin dito? Yung nakakapigil sa pangako ng Diyos, yung pagkakasala talaga. Hindi mo kayang mapuntahan yung pangako ng Diyos kapag nagpapatuloy ka doon sa pagkakamali o sa pagkakasala. Talaga mapipigilan yun. Kaya nga sabi kanina ng ating kapatid, ang makakakita sa Diyos, yung malinis yung puso. At napakaraming nagpaparumi sa puso, mga kapatid. Napakarami niyan. Kaya parang kung titingnan mo, napakahirap puntahan yung pangako ng Diyos. Dahil ang puso natin sa isang idlap, madali siyang madungisan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang makakakita lamang sa Kanya, yung may malinis ang puso. Kaya ang magpapalinis doon, yung salita ng Diyos. Kaya kailangan hari sa isang tao ang salita ng Diyos. Yun yung makakatulong talaga para maging malinis yung puso. Ngayon dito sa ating pinag-aaralan, mapapansin po natin, sa kabila ng kapangyarang ginagawa ng Diyos, na kapag sila ay tumitigil, humihinto, nasa baba yung yung alapaap, nasa baba yun, tigil sila nun. Tigil sila. Pinagpapahinga sila ng Panginoon. Kapag yun ay umalis doon sa tolda, sa toldang tabernakulo, doon sa nakikipag-usap si Moises, pag yung tumaas, maglalakbay uli sila. Pinapatnubayan sila nun. Sa init, nandun yun para hindi sila mainitan masyado. Sa gabi, nagbibigay ng liwanag yun. Ganun katindi. Pero pansinin nyo, nandun pa rin yung kanilang pagtingin dun sa ibang mga Diyos. Dito kasi, yung tagpong ito, ibinigay uli ng Panginoon sa kanila yung 10 utos. Kasi nasira yung 10 utos eh. Diba? Ibinato sa kanila yon. Ngayon, binigay uli ng Panginoon sa kanila yung 10 utos na yun. Ngayon, ang dahilan talaga na ibinigay yung 10 utos para pigilan sila sa pagkakasala. Salansang sila ng salansang eh. Kaya binigay yung 10 utos na para mapigilan sila doon. Ganun talaga katindi yung Naglalakbay sila no. Habang sila naglalakbay, tandaan po natin, marami doon namatay, marami doon nawala dahil sa pagkakasala. Ganun din tayo spiritually. Naglalakbay din tayo mga kapatid. Hindi tayo taga-sanlibutan ito. Sa spiritual, ang laman lang natin nandito, pero sa spiritual, naglalakbay rin tayo rito. Kaya kung sa spiritual na yun, sa ating paglalakbay, katulad nila, na nagkasala sila, ay hindi sila nagtagumpay, hindi nakapasok doon sa lupain pinangako ng Diyos. Literal na may lupain na pangako. Hindi sila nakapasok doon. Tayo rin, sa spiritual, pwede rin tayong mamatay spiritual. Kung magpapatuloy tayo sa pagkakasala, hindi tayo makakapasok din doon sa kaharian na ipinangako ng Diyos sa atin. Yun po yung aral. Isa sa aral na makita natin. Purihin ng Diyos, yun lang siguro. Kasi baka sumobra. Baka mapabasa ako. Saan ako? Dito? Ano lang ako?
Okay, magandang gabi. Salamat sa Panginoon. Over. Wala na kita natin. Dati na online. Sa lahat ng naka-online, magandang gabi sa inyo. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagsubaybay. At ano pang masasabi ko tungkol sa aralin natin? Ang halos nabanggit na rin yung bagay na mahalaga dito sa ating pag-aaral. Ngayon, ang kaibahan lang nga natin ay ni Moises, makita natin, no? Kasi katotohanan, yung kasi nagkaroon ng pagtatalo yan, eh. Si Miriam tsaka yung si Aaron. Tungayan natin yung ano nila, ha. Sabi dito, pag binasa natin itong Bilang, chapter 12, verse 6, at kanilang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita kung meron sa gitna ninyo na isang propeta. Akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Yun ang sabi ng ating ng Panginoon doon kay Miriam, no? Kasi nga parang lumalaban siya doon sa ni Moises. Ngayon, sabi dito, kung may propeta, ganun magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng pangitain. At ito yung nangyari sa paano. Pag binasa mo yung Genesis chapter 15, ito, matinding tao ng Diyos ito, no? Sabi dito sa 15:1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram, sa pangitain. Ayan, ha? Na nagsasabi, huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. Ayan. Ayun sabi dito, pag binasa natin yung dito sa Bilang 12:7, ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ng pangitain o panaginip, nagsalita ang Panginoon kay Moises. Yun ang ibig sabihin dito. Sabi dito, siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Yun ang sinasabi. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? Kaya nakikita natin yung kaibahan ni Moises doon sa mga ibang propeta. Kaya nga na magsalita sa bagong tipan, mayroong higit doon sa propetang yun na dumating ang ating Panginoong Kristo. Kasi sa ating Panginoong Kristo, mismo inilagay na sa kanyang bibig yung salita na dapat niyang salitain. Yan ang kaibahan. Kaya nga, nang dumating ang ating Panginoong Kristo, mismong sinabi niya, yung sinabi kanya sa 1:18, di ba? Walang ibang, pagkasabi doon, ulitin ko na lang po yon. Walang taong, pagkakasabi ba nun? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya nga napakaliwanag na sinabi ng ating Panginoong Kristo Ano nga yung ibig sabihin noon? Ito, binigay sa ating unawa nito, pero bagamat kung tutuusin, ang liwanag ng pagkakasabi ng ating Panginoong Kristo. Walang tao nakakita. Ano ibig sabihin niya rito? Tao ba siya? Dito ba? Doon lang dapat lang, nung una kong mabasa yung talatang ito, pasok agad sa akin yan Ang liwanag Ibig sabihin, patunay lang na si Kristo ay hindi tao. Siya lang yung nakakita. Kasi nga, yung tao, hindi pwedeng makakita sa Diyos kasi nga, mamamatay. Yun ang logic dyan. Sinasabi kanina. At yun naman talaga, nung unang panahon, ang paniniwala ng mga tao ganun. Maging yung pagbinasa niyo yung kasaysayan yung tatay ni Samson, si Manoah, pati yung asawa niya. Di ba, nagpakita yung anghel sa kanya, ang sabi ng asawa niya, mamamatay tayo sapagkat nakita natin ang Diyos. Kasi ganun talaga yung paniniwala ng araw. Ganun talaga. Maging sa panahon natin, maliwanag naman sa panahon natin yung Arabi binanggit kanina si Kristo na mismo. Si Kristo na mismo yung nagpahayag. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Ay so paano makita ang Ama sa ating Panginoong Kristo? Maging sa atin, paano makita? Di ba? Yung kaluwalhatian ng Ama, paano makita sa atin? Sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kagaya na nabanggit kanina, yung Espiritu nga nananahan sa atin hindi kinakilala sa libutan. Pero nakilala natin. Ganyan din ang Ama. Kaya nga sabi doon sa 1 John, sabi dito, sa chapter 4, ang talata ay 12,
Sabi dito, sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung kayo'y nag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Magandang gabi po. Salamat sa Panginoon. Ay, pwede ba muna sa ating kapatid na Regina magme-mensahe? Ito, tawagin ko na ating kapatid na Herman. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi mga kapatid. At sa may bahay, ang ating kapatid na Dindo, at sa ating mga kapatid na nakatungay sa online, magandang gabi. Purihin ang Panginoon at sumatin yung kagandang loob ng Panginoon palagi. Sa ating pag-aaral, napakaganda po ng ating talakayan. Kapatid Norbert, magandang gabi. Napakaganda ng ating talakayan. Sa Exodus, sabi rito, sa chapter, ano ba chapter yun? 33. No. Sabi rito, 20. Sabi rito, at kaniyang sinabi, hindi mo makikita ang aking muka, sapagkat hindi maaring makita ako ng tao at mabuhay. Sa pakikipag-usap ng ating Panginoong Diyos kay Propeta Moses, makikita mo na yung pakikipag-usap niya, malaki ang pagkakaiba, no? Doon sa tinatawag na na anak ng Diyos. No, yung sa panahon kasi natin ngayon, may tinatawag na anak ng Diyos, no? Na nakakausap niya raw yung Ama. Kaya lahat daw ng kaluluwang may buhay nasa kanya. Pero dito si Moses, makikita natin na tinig lang yung pamamaraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanya. Ngayon kung ating tatalakayin mga kapatid, baka masabi natin na mayroong contradiction sa banal na kasulatan. Kasi nang magpaliwanag si Jacob sa chapter 32, sabi niya rito ng Genesis, sabi rito, ito yung tagpo na kung saan nakipagbuno si Jacob sa anghel ng Panginoon. Kaya kung ating mababasa rito, ibibigay ko yung mga alimbawa mga kapatid, yung baka akalain natin talagang may nakakita sa Panginoon o talaga bang wala. Pero sabi rito sa chapter 32 ng Genesis, sabi rito, kung umpisan ko na sa 29, ito yung tagpo na kung saan nakipagbuno na si Jacob dun sa anghel ng Panginoon. Sabi rito, at siya ay tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamanik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kaniyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? Sabi ng anghel, no, kay Jacob. At siya ay binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel. Bakit? Ano ang kadahilanan? Sapagkat aniyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Sabi ni Jacob, no, nakita ko ang mukha ng Diyos, ang mukha ng Diyos ng mukhaan. Kaya makikita natin sa talatang ito, no, baka magkaroon tayo ng interpretasyon na talagang nakita ni Jacob yung Diyos mismo na makapangyarihan sa lahat. No. Gayon ang katunggali niya rito, yung anghel ng Panginoon. Pero bakit sinabi ni Jacob na nakita ko ng mukha ng ang Diyos, no? Sa sa sarili niya sa pantaha yun No, kasi nang unang panahon kasi pagka gaya ng pagkakabanggit kanina, si Moses ginawang Panginoon sa harapan ni Paraon. Hindi lang. Maging si Aaron tinawag siyang Panginoon. No. Kaya kung dito magkakaroon tayo ng pag-aakala, no, ang kausap po rito talaga ni Jacob, hindi po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi yung anghel.
Kasi ng mga panahon na yon, dahil sa hindi nila lubusang nakikita kung ano yung talaga yung anyo ng Panginoon, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ganun yung pangsampantahan nila sa mga anghel ng Panginoon. Ang tawag nila ay Panginoon din. No? Halimbawa, ganito. Sabi naman sa ating pag-aaral sa Exodus, sabi rito, sa chapter 33 din, bakit sinabi din ni Moses? Sabi niya, mukhaan din ang sabi niya eh. Sabi niya rito sa 33:11, sabi niya rito. Basahin ko lang din sabi rito. Sa chapter 33 ng Exodus, sabi rito sa verse 11, sabi rito. Umpisan ko sa 10. At nakikita ng buong bayan ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda. At ang buong bayan ay tumitindig at sinasamba na bawat isa'y sa tabi ng pintuan ng kaniyang tolda. At nakipagsalitaan ang Panginoon kay Moses ng mukhaan. No? Kaya makita natin parang kung isipin natin parang parang face to face talaga na nakita ni Moses eh. Pero halimbawa mga kapatid na magkaroon ng pagtatalakay si Esteban sa chapter 7 ng Gawa, makikita natin doon yung talagang pakikipag-usap ni Moses, no? Yung talagang kausap niya, yung anghel ng Panginoon. Kasi alam naman natin pagka pinag-usapan na yung salita ng yung anghel ng Panginoon, sa chapter 5 ng Ecclesiastes sa verse 6, talagang sumasa kanya yung pangalan ng Panginoon. No? Kaya ganun yung pagkakilala ng mga unang sumusunod sa Diyos. Kaya makikita natin dito, hindi talaga po pwedeng makita ng ng tao kasi yung tao kasi nasa laman eh. Kaya hindi niya pwedeng makita ang Diyos ng mukhaan kasi bakit? Sabi niya sa 4:24 diba ng 1, ang Diyos ay espiritu, ang sino man na sumasamba sa kanya kinakailangan magsamba sa espiritu at katotohanan. Pagka pinag-usapan natin sa salitang espiritu, no, Espiritu Santo, walang laman at dugo. No? Ngayon kung ating makikita mga kapatid, no, gaya na nabanggit natin kanina, no, na ang anghel ng Panginoon sumasa kanya yung pangalan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam mo naman natin sa panahon ni Pedro at ni sino ba yung isa? Si Juan Bautista. Alam mo mga kapatid sa chapter 3, ganito makipag-usap kasi ang Panginoon eh. Sa chapter 3 ng 1, sabi rito, Mateo pala, sabi rito. Ganito kasi eh, hindi talaga mukhaan eh, kundi tinig lang eh. Sabi rito sa chapter 3 ng 1, sabi rito. Ito yung tagpo na kung saan magpapabautismo ang ating Panginoong Jesucristo kay Juan Bautista. At ito yung tagpo na to na kung saan gustong sansalain ni Juan ang ating Panginoong Jesucristo. Sa madaling sabi, kung isi-shortcut na natin yung pagbasa, sabi rito, at nang mabautismoan si Jesus sa chapter 3, verse 16 ng Mateo, sabi rito, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kaniya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kaniya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit. Sabi niya rito, anong tinig niyon na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Pag nakikipag-usap ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, no, tinig lang talaga yung pinaparinig niya. Gaya ng pakikipag-usap ng Diyos kay Moses. Tinig lang yon. Pero ang kaharap ni Moses doon, anghel ng Panginoon. No? Hindi mismo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Basahin ko chapter 7. Papakita ko lang mga kapatid. Sabi rito sa, di ba, naging niingas ng apoy, sabi rito. Gawa. Si nagsasalaysay dito, si Esteban. Mga kapatid, no? Sabi rito, si Esteban po yung nagsasalaysay dito sa chapter 7. At si Esteban po, hindi po ito apostol Sabi rito, kung babasahin natin, saan ba yun?
Ito. Sabi sa chapter 7, ito nga, 30, sabi rito. Umpisahan ko sa 29. At sa salitang ito'y tumakas si Moses at nakipamayan sa lupain ng Midian, na dooy nagkaanak siya ng 2 lalaki. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai. No, hindi po yung Diyos na makapangyarihan doon, yung pakikipag-usap ni Moses. No? Hindi po yun yung nakipag-usap sa kanya ng mukaan. Tuloy ng pagbasa, sabi rito, at nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moses, ay nanggilalas sa tanawin. At nang siya'y lumapit, upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. No? Kausap niya, nakita niya yung anghel ng Panginoon, pero may dumating na tinig. Ay yung tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya yung pakikipag-usap ng Diyos kay Moses, hindi ito pakikipag-usap ng mukhaan. Gaya ng binasa ko sa chapter 33 verse 11. No, na nakita niya raw ng mukhaan, hindi po pwedeng maging ganoon. Gaya nga ng sabi ko, ang Diyos ay espiritu, kaya hindi makikita ng tao yan yung ayon na sa laman. Bakit? Kasi nga ang tao may laman at dugo. Ang espiritu walang laman at dugo, wala ring buto. No? Ayun yung binabanggit. Kaya ng unang panahon, pagka nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan na ng tinig, ano pa yung isang pagpapatunay niya, mga kapatid, ng kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, nang isama niya si Pedro at si Juan. Chapter 17. Basahin natin mga kapatid. Yung ipinapakita ko lang kung paano yung pamamaraan ng Diyos na makipag-usap. Bagamat mayroong siyang inuutos sa anghel, pero pagka gusto niya makipag-usap doon sa tao na sumusunod sa kanya, tinig lang yon. Sabi rito, chapter 17, sabi rito, ito yung tagpo na kung saan sinama si Pedro at si Juan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito, yan, sabi rito, basahin ko na yung 3 na. At narito, napakita sa kanila si Moses at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin, sabi niya rito, mabuti sa atin ang tayo'y dumito kung ibig mo. Kung ibig mo, sabi ni Apostol Pedro, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Para kanino yung 3 tabernakulo? Isa ang sa iyo, sabi ni Pedro, sa ating Panginoong Jesucristo. At isa ang kay Moses at isa ang kay Elias. Ay yung suggest ni Apostol Pedro sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi rito, samantalang nagsasalita pa siya, ang tinutukoy si Pedro. No, samantalang nagsasalita pa si Pedro, samantalang nagsasalita pa siya, naparito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. Para ng unang panahon pa rin, di ba? Ng kapanahonan ng Israelita, alapaap din ang ginagamit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagsisilbing lilim. Ano ang sabi? Alapaap ay lumililim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan, no? Ganon makipag-usap ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng kanyang tinig. Ngayon, habang lumaon yung panahon, sa pakikipag-usap ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo, sa pakikipag-usap ng mga apostol sa mga Hudyo, no? Meron nang ginawang pamamaraan ng Diyos, no? Hindi na yung sa pamamagitan ng tinig ng Diyos kundi sa pamamagitan na ng Espiritu Santo. Nang pagkatapos na yon, sa pamamagitan na ng mga apostol. Pero pag-usapan muna natin, gaya nabanggit natin, paano ba makipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo?
No? Ecclesiastes. Ito, maliwanag to eh. Basahin po natin mga kapatid. Sabi rito. Sabi sa Ecclesiastes sa chapter 5, sabi rito, verse 6, sabi rito, huwag bayaan ang iyong bibig na papagkasalanin ang iyong laman at huwag ka mang magsabi sa harap ng anghel na isang kamalian. Bakit? May tanong din eh. Sabi nito, bakit nga magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Kaya kung iba itataas natin sa to, huwag kang pagkabigla ng iyong bibig at huwag managhili ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. No? Ganun magbilin. No? Makikita natin na pagka ang tao, walang pakundangan magsalita eh. Di ba? Yung nagpapakilala na siya ang Kristo, walang pakundangan magsalita eh. Napakabigat, no, manalita. Kaya makikita natin, no, na ganyan yung mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos, no. Kaya hindi totoo. Ngayon may bali-balita, di ba? Sa parting norte ata, mayroong 13 anyos lang na babae na namatay eh. O gagawing santa eh. O dahil nakakausap niya rin yung Diyos Ama, di ba? Parang yung nasa Batangas lang. 'Di ba? Na kaya ginawang saint, no. Ang ipinagtataka lang natin, bakit mas pinupuri nila yung tao na nila lang kaysa sa lumalang. No? Kaya ay ang pinagpapasalamat natin sa Diyos. Ngayon kung ating tatalakayin mga kapatid, sa ating mga naririto, totoo bang makikita natin ang mukhaan ng Diyos? Sa ating mga naririto, sa ngayon hindi. Hindi pa ngayon. Pero nakita natin ang Panginoon sa pamagitan ng ng kanyang katotohanan. Sa pamagitan ng pangangaral ng Espiritu Santo. Sa pamagitan, nakita natin yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kadakilaan. Halimbawa, ganito, na alamin mo na ito na ang pagpapahinood ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Diyos ang may katangian ng ganun eh. Yung pagpapahinood ng Diyos, isa yun sa kanyang kaluwalhatian eh. Kaya nakita natin, hindi nga lang mukhaan. Kasi nasa laman pa tayo eh. Nandito pa tayo sa sanlibutan eh. Pero meron siyang pangako. Ano yung pangako niya? Mapapalad ang may malilinis na puso. Bakit? Makikita nila yung Diyos. O makikipag-usap ba sa iyo Diyos, kapatid na ng talikuran? Sa atin nga eh. Pag nakipag-usap tayo sa ating kapwa na nakatalikod, di ba? Parang bastos ang dating eh. Sa Diyos pa kaya na makapangyarihan sa lahat. No? Kaya maliwanag yung sabi niya, makikita na ng may malinis na puso ang Diyos, no? Lahat yun, may sa chapter 5 ng Mateo, ay may mga katangian para makita. Pero, bagamat may katangian ang tao na ganon, hindi pa sa panahon ngayon yun. Sa panahon pa kung ang tao ay magtatagumpay sa paglilingkod sa Diyos. No? May panahon doon. Hindi porkit ngayon gaya ng pagkakaintindi ng iba lumakad ka lang na may kabanalan nakakausap mo na ang Diyos. Maraming nagpapatunay na sabi nila nakakausap nila ang Diyos Ama. Pero sa atin, hindi. Nakakausap lang natin yung Espiritu Santo. Pero yung sinasabi ng Espiritu Santo, galing sa Diyos Ama yun. O sino ngayon ang mas mapalad? Diba? Yung kapisan ng kapatiran kay Kristo. Dahil totoong meron na kanyang sinusugo. Para saan? Sa kapakinabangan na magmamana ng buhay na walang hanggan. At yung magmamana ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, no, ayun yung mga sinasabi nating gumaganap ng lubusan ng kautusan ng ating Panginoon. Putulin ko muna bago natin ituloy. Kapatid na Mike. Kinig mga kapatid, tayo po itadako sa paglilinaw. Merong isang tanong na sinend sa akin pero nasagot na. Sa ating kapatid na okay na. Yan. Kung nais magtanong, pakitaas lang po ang tanong. Aileen.
Para na belo si kapatid na Tess, oh. Ayan nga. No, Nag-iisip lang kasi parang ako hindi eh. pa napaganda sa atin ko, ah. Hindi. Kuya, ano po ba talaga yung sa isip nyo lang po, yung ibig sabihin ng kalulahatian? Kasi, kahapon kasi nag-research ako, parang nagtalo-talo yung mga ibang sekta na yung nag-usap ang Diyos at si Moises. Tapos, yung sabi, ipinakita daw yung kaluhatian. Ano po ba yung sinabing kaluhatian? Na ano, kasi pag sinabi daw kaluhatian, nakita na daw yung buong mukha daw ng Diyos. Yun yung ano, yung, ano ba yung kaluhatian, kuya, sa pag-ano nyo? Pagka pinag-usapan kasi natin sa kalawalatian, hindi na yun yung ayon sa laman eh. 'Di ba? Halimbawa, gaya ng binabanggit dito sa 2 Korinto. Sabi rito, sa chapter 15 ng bago basahin yung 15, yung 8:18 muna ng Roma. Diba, ano ba yung sinasabi doon? Yung hindi maitutumbas, no? Yung mga pagsubok na dumarating, hindi maitutumbas sa kaluwalhatiang mamanahin ng bawat mananampalataya. Ngayon, pagka pinag-usapan natin yung salitang kaluwalhatian, na pagka tinamo na yun ng tao, hindi ka na mamamatay eh. Halimbawa, yung gaya natin, basahin ko muna. Chapter 15. Sabi rito, basahin ko muna tong 47, sabi rito, ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman ang tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya paano mo sasabihin na tayo ay nasa kaluwalhatian o sila ay nasa laman at dugo pa sila? Sa atin, hinihintay pa lang natin yung kaluwalhatian ang sinasabi. Alin yung kaluwalhatian ang sinasabi? Ano ko na ng pagbasa, ibababa ko na, mga kapatid. Sapagkat, sabi rito sa 53, umpisan ko na sa 2. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat, kinakailangan itong may kasiraan. Alin ang tinutukoy na itong may kasiraan? Laman natin. Yung mismo pagkatao. Yung kabuuan yan. Ayan yan. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy, mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Yun. Yung binabanggit, yung kamatayan ng pampisikal, pagka sinabing pinag-usapan yung salitang kaluwalhatian, yung hindi na nasisira. Kasi yung ayon sa laman, nasisira yun, nabubulok eh. Kaya sa panahon natin ngayon, wala pang tumatanggap niyan. Yung sinasabing nasa kaluwalhatian. Kasi yung mga nangamatay na ginagawa nilang santo, hanggang ngayon nakalibing pa rin yun. Kaya hindi mo masasabi na sa kaluwalhatian yun. Yung mga ginagawa nilang nagbabayad sila para masabing santo, santa, hindi pa nakakarating. Maging sa atin na nasa kapisanan ng kapatiran kay Kristo, wala pa sa kaluwalhatian yun. Kasi yung kaluwalhatian, pag nilamo na ng pagtatagumpay, yung sinasabing, yung katawang may kamatayan. Ibig sabihin, yung pagka nasa buhay na walang hanggang ka na, ayun yung sinasabing kaluwalhatian. Bakit? Katulad mo na yung Diyos. No? Na wala nang pag-iisip ayon sa laman. Kundi yung pag-iisip ay laging pagpupuri sa Panginoon. Yun.
Para nabelo lang eh. Hinihintay lang si kapatid na Serge eh. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Sa ating pinagsasalusaluhan. Ngayon gaya nga na pag-usap ka kanina, no? Hindi ko kasi masyadong marinig sa labas dahil medyo maingay. No? Alam naman natin pagka sinabi yung salitang at kaniyan sinabi, hindi mo makikita ang aking muka sapagkat hindi maaring makita ako ng tao at mabuhay. Yung sa pakikipag-usap, no? Kanina maraming mga nagalimbawa eh tungkol sa ating Panginoong Jesucristo eh, di ba? Unahin natin yung sinasabi sa John. Sa John 6:46. Unahin natin yan. Sabi rito. Muli ko lang babasahin mga kapatid. Sabi sa 1 sa 6:46, sabi rito. Saan na yun? Sabi rito. Umpisa ko sa 45. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Sabi niya rito. At 46. Hindi ang sino may nakakita sa Ama. Sino nagsasalita mga kapatid? Yung ating Panginoong Jesucristo mismo. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, kundi iyaong nanggaling sa Diyos. Siya ang nakakita sa Ama. Sino ba yung nanggaling sa Diyos? Diba? Walang iba yung ating Panginoong Jesucristo. Siya lang. Siya lang talaga yung nakakita. Makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo, una, salita lang eh. Diba? Hanggang sa nagkatawang tao. Kaya yung pagpapaliwanag niya doon sa mga naghahanap sa makakita yung Ama, no? Imposibleng makita nila yun ng mukhaan. No? Dahil ang Panginoong Jesucristo na talaga ang nakakita ron. Bagamat sinabi ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lalangin natin ang Diyos ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Pero hindi nangangahulugan na itong mga mukha natin, ito rin yung mukha ng Diyos. No? Hindi ganon. Kundi, yung parang yung pinaka-forma lang. No? Ganun lang yung gustong ipinapakita niyan. Kaya kung ating babasahin dito sa 1 pa rin, sabi rito sa 1:18, sabi dito, 17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsadating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nakakita sa Kanya. Kaya makikita natin na nagkatawang taong ating Panginoong Jesucristo nang muli siyang nabuhay sa mga patay at nabuhay ayon sa Espiritu, makikita natin siya yung nasa kanang kamay ng luklukan ng ating Panginoong Diyos. Siya doon. Kaya makikita natin na sa kapanahunan natin ngayon, iisa lang yung taong nakakita sa Diyos Ama ng mukaan. No? Yung ating Panginoong Jesucristo lang. No? Na yung nagkatawang tao. Kaya sa ating mga naririto, ang istorya kasi niyan mga kapatid sa ating pag-aaral, meron pa? Link ba yan? Magandang, sorry kapatid na Mike, doon ako nakatingin eh. Purihin ang Panginoon, babalik ko na kay kapatid na Michael.